Inilapag ni Sandro ang baso niyang may lamang alak sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay naupo sa sofa. Hinarap niya ang mga kaibigang nagiinuman matapos kumain ng pananghalian para magpalipas ng pagkainit. So guys, nakapagplano na ako. Nakapag-set na rin ako ng plan sa susunod natin pupuntahan. Saan ba yung susunod nating destinasyon, pre? Tanong ni Kevin habang humihitit ng sigarilyo. Sa Antique. Pupuntahan natin ang bawat baryo doon. Gagawin natin content yung magiging experience natin doon para may idea yung mga supporters natin sa probinsya ng Antique. Di ba? Ito naman ang goal ng channel natin, ang mag-feature ng iba't ibang lugar. Sure, pare. Kailan ba alis natin ang may handa ko na yung gagamitin natin sa pagbablog? Sa Biyernes, pre. Alright! Palaging nakahanda ang sasakyan ko para sa pag-alis natin. Sabat naman ni Gabriel sa pag-uusap ng dalawa habang pinapaikot-ikot nito ang susi ng sasakyan sa kanyang hintuturo. Ayos! Na magkasundo na sila, ay tumayo na si Sandro para maglikpit ng kanilang mga pinagkainan at ginamit na baso sa pag-inom. Tumulong naman si Kevin sa pagliligpit. Itinabi na niya ang mga bote ng alak na wala ng laman. Wala na talagang atrasan to, ha? Tuloy na talaga tayo sa Biyernes. Oo naman, no? Sino bang ayaw gumala? Ikaw ba, Gabriel? Ako? Ang tagal ko na kayang nabuburo sa bahay. Kaya gusto ko na rin makawala eh. Kaya go na tayo dyan! Yun! Ganun dapat! Buang loob! Wasakan tiyan! Ay, teka, magbabanyo lang ako, ha? Pagkabalik ni Kevin mula sa banyo, ay nagpaalam na siya kay Sandro na uuwi na. Sinugundahan naman ni Gabriel ang kaibigan kaya sabay na silang umuwi. Naiwang mag-isa si Sandro sa kanyang magarang bahay. Nagmuni-muni siya at kagaya ng dati, nakaramdam na naman siya ng lungkot. Kung hindi dahil sa kanyang mga kaibigan, matagal nang tahimik ang kanyang mundo. Kahit papaano ay nagkaroon ng liwanag ang madilim niyang mundo dahil sa kakulitan ng dalawa. Naging masaya pa siya dahil magkasundo sila sa lahat ng bagay. Game na game ang dalawa sa mga plano niya, lalo nang planuhin niya ang pag-vlog. Nangarap sila na libutin ang buong mundo at i-vlog ang kanilang karanasan. Uunahin nilang libutin ang bansa. Ang pagiging influencer at adventurer niya ang naging libangan niya para maging exciting ang buhay niya kahit papano. Napatingin siya sa naka-frame na litrato ng kanyang asawa na nakadisplay sa ibabaw ng side table sa sala. Napakaganda ng ngiti ng babae sa larawang yon. Pakiramdam niya ay tinititigan siya nito. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at kinuha ang larawan. Tinitigan niya ito at hinaplos pa ng daliri. Carmen, kung nandito ka lang, di sana ako mag-i-stay sa bahay na to eh. Malaki nga ito pero napakatahimik naman. Sana ako na lang nawala at hindi ikaw eh. Sana ako na lang mahal. Dahil sa akin, kaya ka nawala eh. Pinagsisisihan ko ang lahat. Sana hindi na lang kita isinama sa pag-akyat sa bundok. Dahil dun, na-aksidente ka sa zipline eh. Hindi ko malilimutan ang sandaling yon. Kung paano kang humingi ng tulong sa akin habang napuputol ang tali ng zipline na yon na nakakonekta sa katawan mo. Sising-sisi ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Pero, alam kong hindi ka naman nagagalit, di ba? Ginagabayan mo pa rin naman ako, di ba? Nandiyan ka lang. Hindi kita nakikita pero alam ko na binabantayan mo ko. Mahal, magba-vlog uli kami. Ikaw nang bahala sa amin ha. Samahan mo kami. Ito na lang ang naging libangan ko para makapagpatuloy pa. Napatingin din siya sa litrato ng kanyang mga magulang na tuon din nakalagay sa pinagkuhaan niya ng litrato ng asawa. Kinuha rin niya ito at kagaya ng naunang ginawa, kinausap din niya ang kanyang mga magulang. Makita ko lang ang mga pumatay sa inyo. Pagbabayarin ko sila. Hinanda ko ang loob ko ng ilang taon para sa pag-aarap namin. Kaya sisiguraduhin ko na mauubos silang lahat. Nang gabing yon, itinabi niya sa pagtulog ang mga larawan ng mahal niya sa buhay.
Sumapit ang araw ng Biyernes. Gaya ng pinag-usapan nilang magkakaibigan, pinuntahan si Sandro ng mga kaibigan. Pagkarating ng mga ito ay agad na nilagay ni Gabriel ang kanilang gamit sa likod ng kanyang off-road vehicle. Pagkatapos magkarga, ay sumakay na sa sasakyan sina Kevin at Gabriel. Nahuling sumakay si Sandro dahil isinarapan niya ang kanyang bahay. Tumabi siya kay Kevin sa likuran ng sasakyan. Si Gabriel naman ay pumesto sa driver's seat dahil siya ang magmamaneho. Binuksan ni Gabriel ang Google Map. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magmaneho. Nakahanda na ba yung camera, Kevin? Oo, pre. Sa harapan, nakatutok yung isang camera at nandito naman sa akin yung isa. Nagpe-play ng pareho yun, ha? Alright, goods. Hindi na ako makapaghintay sa road trip natin na to eh. Ipapakita natin sa buong mundo ang experience natin na to. Magiging masaya to. Hindi na rin ako makapaghintay na masaksiyan yung culture sa baryo na pupuntahan natin, mga pre. Ibang learnings din yun. Tumawa na lamang ang dalawa sa sinabing yun ni Gabriel. Hindi naman nakatanggi si Sandro dahil totoo naman ang sinabi ng kaibigan. Marami talaga silang babauning aral kapag natapos ang adventure nila. Sa loob ng 1 taon nilang adventure at pag-vlog, marami silang natututunan. Subalit, para kay Sandro, kulang pa ang mga natutunan nila para sa pagharap sa mga problema nila sa buhay. Malubak ang kalsada na kanilang dinaanan. Halos 2 oras na silang nasa biyahe at hindi pa rin nila nararating ang baryo na kanilang pupuntahan. Maya-maya ay isang makitid na daan ang nasa unahan nila. Napatingin si Gabriel sa kanyang cellphone para malaman kung tama ba ang kanyang binabagtas. Naihinto niya ang sasakyan nang makitang wala ng signal at hindi na nakakonekta sa Google Map ang kanyang cellphone. Mga pre, mukhang di na kasya itong sasakyan ko sa daan. Parang pang tricycle na lang tong kalsada eh. Okay lang ba sa inyo? Naiwan na lang natin dito yung sasakyan at maglakad na lang tayo papasok? Dumungo sa bintana si Sandro at inilibot ang paningin sa paligid. Bukid na ito ah. Hindi ba tayo naliligaw? Hindi naman siguro. Diretso lang naman ang kalsada sa Google Map bago mawalan ng signal eh. Mukhang malayo ang lalakarin natin, ah. Ang lawak ng bukid, oh. Tapos gubat pa yung dulo. Tara na, bumaba na tayo at maglakad. Titingnan natin dun sa unahan kung anong meron. Magtanong na rin tayo sa makakasalubong natin kung nasa ang baryo na tayo. Baka may magandang pupuntahan sa lugar na ito. Oo nga. Tama ka, pre. Palagay ko maraming tanawin dito. Inayos ni Gabriel ang pagkakaparada ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay sumunod na sa dalawa. Habang naglalakad sila, ay panay ang kuha ni Sandro ng mga larawan gamit ang kanyang cellphone. Aliw na aliw siya sa paligid dahil maganda itong tingnan. Oh, nasaan na si Gabriel? Ayun, oh. Nauna na sa atin. Ha? Hindi ko napansin ah. Saan yun dumaan? Tumakbo kasi. Kung saan-saan ka kasi nakatingin. Tingnan mo, may kinakausap na siya dun. Iba talaga yung talent na kaibigan natin yan. Maboka. Kaya wala tayong problema sa pag-i-interview sa mga tao eh. Tara, hintayin na lang natin siya dito. Sumilong muna tayo dito sa puno, oh. Ang init kasi ng sikat ng araw eh. Sakit sa balat. Maya-maya ay lumapit na sa kanila si Gabriel. Mga pre, dun daw sa dulo may baryo. Pwede na tayo magkumpisa dun sa pag-vlog. Ayos. O tara na. Tinahak nila ang makitid na daan. Halos kalahating oras silang naglalakad. Hanggang sa marating na nila ang kagubatan sa dulo ng palayan. Nasa gubat na tayo. Naririnig niyo ba yun? Dumadagungdung yung sound. Tunog yun ng pagdiriwang, ha? Mukhang may nakakasiyaan dun. Oo nga pre, dinig na dinig namin. Hindi naman kami bigin, no? Ihanda ko na tong camera tapos ikaw na mag-intro ha, paring Sandro. Kinuha ni Sandro ang kamera kay Gabriel saka iniharap sa kanyang mukha. Ngumiti siya at sinimulan na magsalita sa harap ng kamera. Nang itutok niya ang kamera kina Kevin at Gabriel ay kumuha naman ang mga ito. Tumuloy sila sa paglalakad habang kinukunan ni Sandro ng video ang buong paligid. Maya-maya ay natanaw na nila ang isang malaking bahay. Napatingin sila sa paligid ng bahay. May mga nakataling banderita sa mga puno ng nyug at mangga. Piyesta siguro sa baryong to. Tara, makisalo tayo sa kanila mga pre.
tingnan niyo yun oh. Sa kanila nang gagaling yung nakakaindak ng tugtugin. May mga nagtatambol pa talaga oh. Iba talaga ang music sa probinsya no? Ano, nakukuhaan mo ba ng video, Sandro? Oo, wag kang magulo. Ang likot mo eh. Tuloy lang sa paglakad. Uy, ang kapal naman ng mukha mo, Gabriel. Wala kang ang kakilala dito tapos makikikain ka pa. Mga pre, piyesta nga eh. Ibig sabihin nun, bukas sa lahat ng pagkain. Saka, hindi pa ba kayo nagugutom? Ayaw nyo nun, libre ang pagkain dito, bawas sa gastos. Napailing na lang si Sandro sa sagutan ng dalawa. Pinatay na lang niya ang kamera at pinakatitigan ng mga taong nagkakasayahan sa bakuran ng bahay. Nang makita niya ang mahabang lamesa sa labas ng bahay, natakam siya. Puno ito ng mga pagkain. Tama si Gabriel. Tara na, makikain na rin tayo. Ay, oh shit, sumang-ayon pa nga. Natigil ang mga taong nagkakasiyahan na makita sila na paparating. Isang batang lalaki ang sumalubong sa kanila at tinawakan sa kamay si Sandro. Maya-maya ay umiti ang bata matapos silang kilatisin ng tingin. Pagkatapos ay tumakbo ito pabalik sa loob ng bahay. Sinundan ni Sandro ng tingin ng bata at nakita niyang lumapit ito sa isang lalaking may malaking pangangatawan at naglalaro sa 50 ang edad. Sandali mga pre, tigil muna. Mukhang pinagtitinginan nila tayo. Sinasabi ko na nga ba takakaya itong ginagawa natin eh. Tara na, malis na tayo dito. Mukhang hindi tayo welcome oh. Base sa mga tingin nila masyadong seryoso eh. Tama ka nga. Lumiko na lang tayo at magkunwari na nagkamali tayo ng pinasukang bakuran. Tara. Hinila ni Sandro ang dalawa papunta sa ibang daan. Pero hindi pa sila nakakadalawang hakbang nang may tumawag sa kanila. Boses yun ng isang lalaki. Nilingon ni Sandro ang lalaki. Lumapit ito sa kanila at tiningnan sila ng mataman. Ngumiti ang lalaki pagkatapos ay inilahad nito ang kamay sa kanila. Mga dayo kayo dito, no? Totoo ho yan. Mga influencer ho kami. Pumupunta po kami sa iba't ibang lugar para may feature ho namin sa aming channel. Sakto, at fiesta ngayon sa aming baryo. Baka magamit nyo yun. Halika kayo, kumain muna kayo. Marami kaming handa. Mukhang malayo ang nilakad nyo ah. Siguradong gutom kayo. Tara, tumuli muna kayo sa munti naming bahay. Sumalo kayo sa amin. Nagdadalawang isip si Sandro dahil sa nararamdamang kakaibang presensya mula sa lalaki. Pero hindi na niya ito gaanong pinansin. Naunang lumakad si Gabriel habang nakakbay sa batang lalaki nang muli silang binalikan. Sumunod naman sina Sandro at Kevin sa lalaking kumausap sa kanila. Binati sila ng mga taong naroon pagkalapit nila sa bahay. Hindi maiwasan ni Sandro na mapansin ang mga malagkit na tingin na ipinupukol ng mga ito sa kanila. Ngunit ipinagkibit balikat na lamang niya ang lahat ng napansin at diretsyong naupo sa upuang kaharap ang mahabang lamesa. Maligayang pagdating sa baryo namin. O sige lang, kumain na kayo. Huwag kayo maya ah. Para sa lahat ng nakain sa lamesa. Naku, maraming salamat po sa pagkain at pagpapatuloy niyo sa amin. Tumango ang lalaki pagkatapos ay nagpaalam ito sa kanila. Nang maiwan na sila ng lalaki, ay maraming umupo sa kanilang tabi para makipagkwentuhan. Naglagay pa ng mga alak sa lamesa ang mga kalalakiang naabutan nilang nagsisiinuman na. Tinagayan sila ng mga ito. Dahil dayo sila sa lugar, ay kailangan nilang makisama. Hindi sila makatanggi kaya kinuha nila ang basong may lamang alak na iniabot sa kanila. Pre, ihanda mo yung camera at magre-record tayo. Utos ni Kevin kay Sandro nang maisipan ito sa kalagitnaan ng kanilang pag-iinom. Ay, oo nga pala. Nakakalimutan ko. Kinuha ni Sandro ang kamera sa kanyang bag. Pero pagkakuha ay nabitiwan niya yon dahil bigla itong nasagi ng isang bata na naglalaro sa kanyang likuran. Nakita ni na Kevin at Gabriel ang nangyari. Tumayo si Sandro para pagsabihan ng bata pero agad siyang pinigilan ni Gabriel. Umiling si Gabriel bilang senyas kay Sandro na huwag ituloy ang binabalak. Nakuha naman ni Sandro ang ibig sabihin ng kaibigan. Hindi niya pwedeng pagalitan ang bata dahil baka umiyak ito. Kapag nangyari yon, baka makalaban nila ang mga naroon. Kaya kahit labag sa kalooban niya ay wala siyang nagawa. Nangihina siyang bumalik sa kinauupuan at napatingin na lang sa nasirang kamera.
Napapailing siya habang nakasimangot dahil naiisip niya kung gaano kamahal ang gamit na yon. Hoy kayo, huwag kayo magpakalasing ha. Nakakaya kapag dito pa kayo magpakita ng totoo niyong ugali. Bulong ni Sandro sa dalawa at tumango naman ang mga ito. Maya-maya ay ikinagulat nila ang paghila sa kanila ng mga taga roon para sumali sa pagsasayaw sa malawak na bakuran. Hindi na rin napigilan ng tatlo ang sayang nararamdaman ng mga oras na yon. Nakisama sila sa mga taong naroon. Sumayaw sila at talagang nag-enjoy dahil nakakaindak din ang musika ng mga ito. Dahil sa nainom na alak at malilikot nilang galaw, hindi napigilan ni Kevin at Gabriel ang mahilo. Inalalayan ni Sandro ang dalawa habang bumabalik sa upuan, pagkatapos ay naiinis na pinagsabihan ng mga ito. Kasasabi niya lang sa kanila na huwag iinom ng sobra, pero sinuway rin siya at nakikita niyang may tama na ng alak ang dalawa. Tumayo si Kevin para pumunta sa isang tabi. Doon siya sumuka. Hinagod naman ni Sandro ang likuran nito. Tinanaw pa niya si Gabriel kung ayos lang ito. Nang makita niyang nakatulog ito habang nakasandal sa upuan, ay napabuntong hininga siya. Nang matapos sumuka si Kevin, inalalayan niya ito pabalik sa upuan. Napahilot na lang sa sentido si Sandro dahil natatanong na niya ang papalubog na araw. Nakita niyang unti-unti na ring nag-uuwian ng mga ilang bisita. Binalingan niya ang dalawang kaibigan. Tinapik niya ang mga ito sa balikat para gisingin. Kevin, Gabriel, mga pre, halina kayo. Hindi tayo pwedeng matulog dito. Baka ano pang sabihin na may-ari sa atin, no? Dayo pa naman tayo dito, nakakaya. Tara na, umuwi na tayo. Huy, gumising na kayo. Kasi naman, no? Kahit anong gawin ni Sandro sa dalawang kaibigan, ay hindi niya magising ang mga ito. Sumandal na lang siya sa upuan at inobserbahan niya ang buong paligid. Napansin ni Sandro na wala talagang kapitbahay ang may-ari ng bahay. Ipinagtataka niya kung bakit gawa sa matibay na bato ang bahay na yon. Samantalang ang ilan sa mga bahay na kanilang nadaanan bago sila napatpat sa lugar ay gawa sa kawayan at maliit lamang ang mga ito. Napatingin siya sa suot na relo. Pasado 5:00 na ng hapon. Napahilot siya sa sentido at napatingin sa dalawang kasama. Tulog na ang mga ito at mukhang mahihirapan na siyang buhatin pa ang dalawa pabalik sa kanilang sasakyan. Ay nako, kainis naman tong dalawang to. Mukhang hihintayin kong magising pa ang mga ito bago kami makaalis dito. Sana man kaya kami matutulog. Ay, pwede namang dito sa upuan pero hindi pa pumapayag yung lalaki kanina, baka magalit. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Binuksan niya yon at sinubukang tumawag sa kanyang boy sa bahay. Pero hindi niya ito makontak. Walang signal sa kinaroroonan niya. Napaigtad siya nang biglang may magsalita. Paglingon niya ay ang lalaking nagpatuloy sa kanila ang nagsalita. Oh, kumusta na kayo dito? Tulog pala yung mga kasama mo ah. Sige, doon na muna kayo sa loob at malamok dito kapag sumapit na ang dilim. Tumayo si Sandro at nahihiyang kinausap ang lalaki. Napahawak pa siya sa batok at bahagyang yumuko. Oo nga ho eh. Nasobrahan siguro sila sa iniinom na alak kanina. Pasensya na ho ah. Pero pwede po bang dito na muna kami magpalipas ng gabi? Medyo malayo-layo po kasi yung pinagparadahan namin ng sasakyan eh. At saka, ano nga ho pala yung pangalan ninyo? Lucio. Ako si Lucio. Mang Lucio, ako nga po pala si Sandro. At itong dalawang kaibigan ko, si Kevin at Gabriel. Tumango si Lucio at ngumiti sa kanya. Hindi alam ni Sandro kung namamalikmata lang ba siya sa mga oras na yon. Dahil bigla na lang niyang nakita na nagpalit ng kulay ang mga mata ng lalaki. Panandalian itong naging kulay pula. Okay, halika. Ipasok na muna natin ang mga kaibigan mo sa loob. Tutulungan na kita. Ay, nako, sige ho. Marami pong salamat talaga. Inalalayan niya si Kevin at si Mang Lucio naman ang umalalay kay Gabriel. Hindi lubos maisip ni Sandro kung bakit nalasing kagad ang dalawa niyang kaibigan. Nang alalahanin niya, kaunti lang naman ang nainom ng mga ito, tulad niya. Dito na muna kayo sa silid na ito. Silid to ng lalaki kong anak. Kaso, nasa syudad siya ngayon, kaya bakante ito.
Pagkahiga nila sa dalawang kaibigan sa papag, ay muli niyang kinausap ang lalaki. Nako, Mang Lucio, maraming salamat po talaga. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas po aalis din ho kami. Pasensya na po talaga sa abala. Tinapik siya ni Mang Lucio sa balikat at muling initian. Pagkatapos ay lumabas na ng silid. Nang makalabas na si Mang Lucio, inilibot ni Sandro ng tingin ang buong silid. Laking pagtataka niya nang makitang wala man lang gamit sa kwartong yon bukod sa dalawang cabinet at isang papag. Wala rin mga litrato na nakasabit sa dingding. Siguro, matagal nang hindi umuwi yung anak na tinutukoy niya kaya parang bakante na tong kwarto. Nang sumapit ang 6:00, hindi na napigilan ni Sandro ang sarili. Ihing-ihi na siya at kailangan na niyang ilabas yun. Tiningnan niya ang dalawang kaibigan na tulog bago siya tumayo at lumabas ng silid. Pagkarating niya sa sala ay wala siyang taong naabutan doon. Sobrang tahimik ng paligid. Nagsalubong ang kilay niya dahil sa pagtataka. Pero hindi na lamang niya pinansin ang mga yon at lumabas ng bahay. Naganap siya ng lugar na kanyang maiihian. Pagkatapos niyang umihi, natanaw niya ang mga taong naglalakad sa di kalayuan. Oh, saan sila pupunta? Dito ba? Bakit? Ang dami naman nila. Mabilis na inayos ni Sandro ang sarili at bumalik na sa loob ng bahay. Nakakailang hakbang pa lang siya patungo sa kwarto nang maramdaman niya ang matigas na bagay na tumama sa likuran ng ulo niya. Nakaramdam siya ng hilo. Nanlabo ang paningin at unti-unting nawalan na ng malay. Makalipas ang ilang sandali, sa isang madilim na silid, unti-unting nagkamalay si Sandro. Nahihilo pa siya dala ng pagkampas sa kanya ng malakas kanina. Natagpuan niya ang sariling nakagapos na. Nakailang pikit at dilat siya para makondisyon ang mga mata. Maya-maya ay nakakaaninag na siya sa dilim. Nakita niya ang dalawang kaibigan na nakahilata at wala pa ring malay. Nakaamoy siya ng usok. Pakiramdam niya ay may nagsisiga sa labas ng bahay. Anong oras na kaya? Bakit sila nagsisiga sa labas ng ganitong oras? Anong ginagawa nila? Hindi lubos maisip ni Sandro na mangyayari yon sa kanila. Kinakabahan na siya sa binabalak ng mga tao sa kanila. Pakiramdam niya ay may masamang balak ang mga ito. Maya-maya ay naririnig niyang may nagaganap na kasiyahan sa labas. Parang nagdiriwang ang mga ito. Sinimulan na niyang gisingin ang mga kasama. Guys! Gising! Gising! Bulong ni Sandro sa mga ito na pinipilit niyang huwag mapansin ng kung sino mang nakamasid sa kanila. Marahan niyang niyuyugyug si Gabriel sa binti nito sa pamamagitan ng kanyang pagsipa. Napaungol si Gabriel at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Oh, anong nangyari? Nasaan na tayo? Bakit madilim dito? Hindi ko nga rin alam, pre. Pero mukhang may gagawin silang masama sa atin. Ha? Ala, teka. Ano nga uli yung nangyari? Saka, bakit ako nakatali? Pilit inaalala ni Gabriel ang nangyari bago siya makatulog. Nang maalala na niya kung saan sila, ay ginising na rin niya si Kevin. Nagsimula na rin gumalaw ang kaibigan. Kagaya niya, ay litong-lito rin ito sa nangyari. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano makakawala sa pagkakatali. Sabi ni Sandro, habang pilit na kumakawala mula sa pagkakatali. Gumalaw si Kevin para ilapit ang kanyang mga paa kay Sandro. Pre, may kutsilyo ako nakatago dyan sa sapatos ko. Kunin mo, bilisan mo. Pambira ka talaga, Kevin, oh. Lagi ka talagang may dalang deadly weapon. Pero at least mapapakinabangan yan ngayon. Inabot ni Sandro ang sapatos ng kaibigan. Kinapa niya ang paa nito saka hinanap ang kutsilyo. Nang mahawakan niya yon, ay mabilis niyang hinugot at saka dali-daling pinutol ang lubid na nakatali sa kamay niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakawala na si Sandro at pinutol na rin niya ang tali sa mga kaibigan. Huminto siya saglit na makarinig ng yabag sa itaas kung saan sila naroroon. Nasa ilalim tayo ng bahay. Paano tayo napunta dito? Ang naalala ko nagiinuman tayo eh. Pabulong na tanong ni Kevin dahil iniiwasan niya na marinig sila ng mga taong nasa labas. Siguro pre, nilagyan nila ng pampatulog yung inumin natin, kaya nakatulog tayo kaagad.
Nang mapakawalan na nila ang sarili, nangapa sila para malaman kung anong silid ang kinaroroonan nila. Bodega siguro to. Bodega na nasa ilalim ng bahay. Sabi ni Sandro, nang makapa niya mga sakong nagpatong-patong na sa tingin niya ay palay ang laman. Nakahani ang mga yon sa dingding na gawa sa kahoy. Kinapapa ni Sandro ang ilan pang mga sako dahil iba naman ang hugis ng mga ito. Kinapapa ni Sandro ang ilan pang mga sako dahil iba naman ang hugis ng mga ito kaysa sa una niyang nahawakan. Nanginig ang kamay niya nang may mahawakan siyang kamay. Malamig ito na palagay niya ay wala ng buhay ang may-ari ng bahagi ng katawan na yon. Shit, hindi na maganda nangyayari ito. Bakit? Ano ang nangyayari sa atin? Mag-isip tayo ng paraan mga pre, kung paano tayo makakalabas. Hindi ko makapa ang pinto eh. Puro sako nakakapa ko. Nanginginig na lumapit sa dalawa si Sandro. Hindi siya agad makapagsalita. Pinilit niyang magsalita kahit pautal-utal dahil naiinis na sa kanya ang dalawa. Pabulong niyang sinabi sa mga ito ang laman ng sakong nakapa niya. Mga pre, tao. May patay na katawan ng tao sa mga sako. Anong ginawa sa kanila? Bakit nasa loob ng sako? Pinatay nila? Kung ganun, baka patayin din nila tayo. Dahil sa sinabi niya, tiningnan din ng dalawa ang sinasabi niyang sako dahil tila hindi sila kumbinsido. Nang mapatunayan ay nagpigil sila ng sigaw. Binalot na sila ng takot. Maya-maya ay nakarinig sila ng mahinang kalabog mula sa itaas. Pigil ang hininga nilang sumilip sa siwang ng sahig para alamin kung ano ang nangyayari sa itaas. Nakita nila si Mang Lucio na may kausap na isang lalaki. Mabilis na kumilos ang tatlo. Hinanap nila ang pintuan. Mga pre, mukhang may binabalak silang masama sa atin ha. Kailangan na natin makaalis dito kagad. Tumango sina Gabriel at Kevin sa sinabing yun ni Sandro. Tinalasan nila ang paningin sa gitna ng dilim at inaral ang kabuuan ng silid. Napasilip si Kevin sa butas mula sa sahig. Nakita niya ang silid sa itaas. Pagkatapos ay tinawag niya ang dalawa. Kaagad naman lumapit ang dalawa at nakisilip na rin sa butas. Nakita nila ang magkahalong pula at itim na kulay ng dingding. At may mga nakaukit pang nakakatakot na mga simbolong doon lang nila nakita. Mga halimaw itong may mahahabang buntot at sungay. Sa gilid ng pinto, nakita nila ang isang malaki at magarbong mesa na natatakpan ng pulang tela. Kung saan nakapatong doon ang mga iba't ibang klase ng patalim na noon lamang nila nakita ang kakaibang mga disenyo ng hawak na mga ito. Napatingin din sila sa kabilang bahagi. Kitang-kita nila ang mga kababaihan na naghihiyawan at nagsasayawan. At sa kabilang parte naman ay ang mga kalalakihan na masayang nagiinuman. Samantala, ang iba ay nagbubuhat ng 3 malaking kawa at palabas ang mga ito ng silid. Sinundan nila ng tingin ng mga ito. Naghanap pa sila ng ibang butas para makasilip sa labas ng bahay. Nakita nilang dinala ng mga ito ang kawa papunta sa naglalagablab na apoy na mula sa ginawa nilang kalan. Anong ginawa nila? Hindi ko rin alam, pero base sa nakita nating laman ng sako, mukhang tayong isusunod nilang patayin at baka tayong ilagay nila sa napakalaking kawa na yun. Nagpalitan ng tingin sina Gabriel at Kevin sa narinig nila mula kay Sandro. Noon lamang nila naisip na nalagay ang kanilang buhay sa panganib. Hindi nila namalaya na sila pala ang susunod na biktima ng mga taga-baryo. Nagsimulang magplano si Sandro sa kanilang gagawin. Kailangan nating humanap ng paraan para makalabas tayo dito. Kaso, kailangan din nating maging maingat para hindi nila tayo makita. Hindi natin alam kung anong kanilang kakayahan. Sa kabila ng takot na nararamdaman ng tatlo, nilakasan nila ang kanilang loob. Si Sandro ang nanguna at dahan-dahang binuksan ng pinto nang mahanap niya ito. Pagkalabas nila ay kumuha siya ng isang patalim na nasa ibabaw ng mesa at binigyan din niya ang 2 kaibigan. Pinauna niya ang mga ito na lumabas ng bahay bago siya sumunod. Mabilis silang tumakbo patungo sa likuran ng bahay habang habol ang hininga at abot-abot ang kaba sa kanilang dibdib. Piping nag-usal ng dasal si Sandro na sana'y hindi sila makita o mapansin ng mga taong naroon. Palinga-linga sila sa paligid habang nakikiramdam. Mga pre, dumiretso na tayo sa gubat. Kailangan natin makalayo dito.
Agad silang nagkubli sa gilid ng bahay nang makitang may paparating na 2 tao. Narinig nila ang usapan ng mga ito. Pinag-uusapan silang 3 at hindi na makapaghintay ang mga ito na gawin silang pulutan sa selebrasyon. Halos pigil na magkakaibigan ang kanilang paghinga. Nang malaman ang plano ng mga ito, ramdam ni Sandro ang panginginig ng 2 kasama. Kagaya niya, takot na takot din ang mga kaibigan. Namumutla sina Gabriel at Kevin nang lingunin niya ang mga ito. Aswang, pre! Mga aswang sila! Kahit na kinakabahan sa mga susunod na mangyayari, napabuntong hininga si Sandro at nilabanan ng takot na gustong sakupin ang pagkatao niya. Ganito, makinig kayo. Hindi ito ang oras para matakot tayo. Ang isipin natin ay ang makaalis sa lugar na ito at ang bumalik sa ating sasakyan. Maliwanag ba yun? Tumango ang 2 sa kanyang sinabi. Kung ganon, tayo na. Natigilan si Sandro nang marinig ang malakas na sigaw ni Mang Lucio. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang maautoridad na utos ng lalaki. Nakawala mga bihag! Hanapin niyo sila! Naku, ayan na! Bilis! Siguradong susundan nila tayo! Wala tayong laban sa kanila! Pinagpapawisan sila ng malakit habang tumatakbo sa madilim na kagubatan. Hindi nila pinansin kung anuman ang kanilang maapakan ng mga oras na yon. Ang mahalaga sa kanila ay ang makalayo mula sa mga aswang na gusto silang gawing pulutan. Huminto sila sa pagtakbo at nagtago sa isang punong may mayabong na sanga. Dinig na dinig nila ang pagtakbo ng mga aswang na nanggagaling sa malayo. Nagsusumigaw ang iilan sa mga ito at umaalulong. Para hindi sila marinig at makita ng mga aswang, ay pinigilan nilang huminga pansamantala. Dumaan ang ilang aswang sa kanilang kinaroroonan. Ngunit abot-abot ang dasal ni Sandro nang huminto ang isang aswang na naglalaway. Nilinga-linga nito ang paningin sa paligid. At wari may inaamoy ito. Hinanda nilang 3 ang hawak ng mga patalim. Nakahanda silang tagain ng aswang oras na makita sila. Ngunit mabilis na lumabas sa pinagtataguan si Gabriel at tinaga ang aswang. Nangisay ang aswang hanggang sa unti-unti itong nagpalit ng anyong tao. Hindi nakakilos sa magkakaibigan at gulat na nakatingin sa patay na aswang. Hindi sila makapaniwala na totoo ang kanilang mga naririnig na kwentong bayan. Maliban kay Sandro, dahil noong bata pa siya, ay nakakita na siya ng mga aswang. Tara na! Baka makita pa tayo ng mga kasamahan niya! Dali! Naunang tumakbo si Sandro sa kaliwang bahagi ng gubat. Naalala niya ang nangyari sa kanya nung bata pa siya habang siya'y tumatakbo, kung saan pinatay rin ng mga aswang ang kanyang mga magulang. Sumunod naman sa kanya si Gabriel at Kevin. Maya-maya'y namayani ang iba't ibang huni nang hindi nila mapangalanan kung anong klase ng mga hayop yon. Ang malakas na mga huning yon ay unti-unti ring humina. Kumanda kayo. Narinig ko sa mga kwento-kwento na kapag mahina na ang kanilang huni, malapit na lang sila. Hinigpitan ni Sandro ang paghawak sa patalim. Tumingala siya sa itaas at ang 2 kaibigan ay nilibot naman ng tingin ang buong paligid. Pinakramdaman nila ang bawat sandali at kung ano pa ang susunod na gagawin ng mga aswang. Hindi ko akalain na mapapalaban tayo sa road trip na ito mga pare. At ang kalaban pa natin mga aswang. Natatawang saad ni Gabriel habang iiling-iling. Hindi pa rin ito makapaniwala sa mga nangyayari sa kanila sa mga oras na yon. Lalong hindi makapaniwala si Sandro na mangyayari ulit ang bangungot ng kanyang nakaraan. Sa ngayon, kailangan nating tatagan ang mga loob natin. May kung anong malakas na pumapagaspas sa kanilang itaas. Malakas ang hangin at animoy nasa uluhan lang nila. Bago pa makatingala si Sandro, may mabilis na humablot sa kanyang balikat at tinangay siya nito. Sigaw ng sigaw ang 2 niyang kaibigan habang hinahabol siya ng mga ito. Tinangala ni Sandro ang tumangay sa kanya at noon niya lang nalaman na isa itong manananggal. Sa natitirang lakas ni Sandro, mabilis niyang itinarak ang hawak na patalim sa putol na katawan. Nabitiwan siya ng manananggal. Napasigaw si Sandro nang bumulusok siya pa ibaba. Pre, isasagapin ka namin, pre! Carmen, Kayo nang bahala sa akin. Huwag niyo akong hayaang mamatay. Dasal ni Sandro habang pigil ang hininga at hinihintay na bumagsak siya sa lupa.
Ngunit bago pa siya bumagsak sa lupa, ay nasalo na siya ni na Kevin at Gabriel. Nakahinga siya ng maluwag at saka natawa. Hindi niya akalaing makakaabot ang dalawa sa pagsalo sa kanya. Pre, ang manananggal, pabagsak na sa atin! Pinagtulungan nilang patayin ng manananggal. Pinagbababato nila ito hanggang sa bumagsak. Hinila sila ni Kevin bago pa sila mabagsakan ng manananggal. Nagkalasog-lasog ang pakpak ng manananggal nang bumagsak ito sa lupa. Hindi na ito gumagalaw ng tingnan nila. Pagkatapos noon ay mabilis silang tumakbo. Hindi alam ni Sandro kung saan na sila pupunta sa mga oras na yon. Alam niyang hindi pa sila nakakalayo sa baryo. Idagdag pang sinusundan sila ng mga aswang. Sunod-sunod na pangyayari ang pumasok sa kanyang isip. Hindi pwedeng mamatay sina Kevin at Gabriel dahil may mga pamilyang naghihintay sa kanila. Saad niya sa kanyang isip, kaya't gagawin niya ang lahat, maprotektahan niya lang ang dalawang matalik na kaibigan. Kahit na isakripisyo niya ang kanyang sarili dahil wala rin naman naghihintay sa kanyang pamilya. Bilisan nyo! Kailangan makalabas tayo sa gubat na to! Ngunit ganun na lang ang kanilang paghinto nang may mga aswang na nakaabang sa bukana ng gubat. Kasama ng mga ito si Mang Lucio. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang nakatingin sa kanila. Matalas ang matutulis ng ngipin, naglalaway at may kukong matutulis. Pasensya na kayo, pero hindi ko kayo papayagang umalis ng baryo na ito. Gabriel, Kevin, doon kayo sa likuran ko! Ikaw, Mang Lucio, pasensya na rin dahil hindi kami papayag na gawin nyo kaming pulutan. Pero happy fiesta pa rin sa inyo. Salamat sa pagkain at higaan sa basement ninyo. Tumawa si Mang Lucio na parang nanggaling ang boses sa pinakamalalim na hukay. Ikinumpas nito ang kanang kamay paitaas. Naglabasan ng mga kampo nitong aswang na nakatago sa madilim na parte ng kagubatan. Tulad nito ay naglalaway din sila, habang may matatalas na ngipin at mahahabang kuko. Nakangiti at handa ng lumusob para biktimahin ng tatlo. Mga pare, mukhang tagilid tayo. Hindi natin sila kaya. Bukod sa dami nila, wala tayong kakayahan na labanan ng lakas nila. Kaya natin sila. Huwag tayong papadala sa dami nila. Mamamatay tayong lumalaban. Inihanda ni Sandro ang patalim na hawak pa rin niya, saka tiningnan ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Ngunit bago pa sila suguri ng mga kampo ni Mang Lucio, biglang may nagsalita na isang matandang lalaki sa di kalayuan. Nang lungunin nito na magkakaibigan, nakita nila ang isang matandang lalaki na may suot na salakot, itim na t-shirt at maluwag na pantalon. May dala itong buntot ng pagi at pana. Nagsalubong ang kilay ni Sandro nang maalala ang mukha ng matanda. Ganun na lang ang pagngiti nila nang makilala ito. Pero hindi siya kumibo. Hindi niya pinalata na kakilala niya ang matanda. Nakahanap ka na naman ng bibiktimahin, Lucio! Nag-atrasa ng mga aswang habang nakatingin sa matandang bagong dating. Kitang-kita ang takot sa mga mata at kilos ng mga ito. Maging ang pinuno ng mga aswang na si Lucio ay nakitaan ng kaba sa mga mata. Karding, hindi ko akalain na sa mga oras na ito nandito ka rin sa kagubatan. Nagambala niyo kasi ang tulog ko. May narinig ako nagsisigaw at humihingi ng tulong kanina. Hayon at tama nga ang hinala ko. May binibiktima ka na naman. Kung ganun, Karding, pagpasensyahan mo na kami. Pero kinakailangan lang namin na kunin ang tatlong ito. Nang sa ganun may pulutan naman kami sa aming pagsasaya. Yan ang bagay na hindi ko papayagan, Lucio. Dumaan muna kayo sa akin bago nyo gawing pulutan ng tatlong dayong ito. Sumigaw si Mang Lucio na may gigil habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa matandang lalaki. At ang tatlong magkakaibigan, tinawag nito ang mga kampo na aswang. Sumigaw si Mang Lucio na may gigil habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa matandang lalaki at sa tatlong magkakaibigan. Tinawag nito ang mga kampong aswang para sabihan na lisanin ang kagubatan. Agad namang tumakbo ang magkakaibigan sa harapan ng matandang lalaki pagkaalis ng mga aswang. Halos maiyak na sina Kevin at Gabriel sa kaginhawaan ng kanilang naramdaman. Ilang beses sa mga itong nagpasalamat sa matanda. Samantala, si Sandro naman ay titig na titig sa matanda. Hindi siya makapaniwala ng isang tulad nito ay nagawang paalisin ng ganun na lamang ang mga aswang. Sumama kayo sa akin.
hindi kayo ligtas na pag-alagala sa baryong ito. Sumunod sina Gabriel at Kevin sa matanda, habang si Sandro ay tumingin muna sa paligid dahil pakiramdam niya ay maraming mga matang nakamasid sa kanila na nagtatago lamang sa dilim. Pagkarating nila sa bahay ni Mang Karding, agad na nakahinga ng maluwagan tatlong magkakaibigan. Nakatirik ang sementadong bahay na matanda sa gitna ng palayan na hindi na tinataniman. Hindi ganun kalakihan ang bahay ng matanda. Gawa sa bakal ang bintana na napapalibutan pa ng grills. Ang kisame ay gawa rin sa semento, kaya't kahit na sinong magtangkang wasakin yon ay hindi magagawa. Ang mga pinto ay gawa sa aluminum, kaya't mahihirapan ang sino mang magpilit na pumasok doon. Ang bawat sulok ng bahay ni Mang Karding ay may asin. May mga nakasabit timbawang sa bintana at pintuan. At ang mga iba't ibang klase ng patalim at mga baril naman ay nakadisplay lang sa dingding. Sige na, magpahinga na muna kayo mga bata. Alam kong napagod kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang kanina. Naupo sina Sandro at Kevin sa mahabang upuan sa sala. Hindi maiwasan ni Sandro ang sariwain ng bahay na yun. Sa isip-isip niya, wala pa rin pinagbago ang bahay ni Mang Karding. Habang si Gabriel ay sumunod naman sa matanda at marami itong tanong na ibinato rito. Aswang din po ba kayo? Bakit po natakot sila nang makita ka? Inilipag ni Mang Karding ang mga kagamitan dala sa ibabaw ng mesa. Hinubad nito ang salakot at isinabit sa dingding. Hindi ako aswang bata. Isa akong albularyo na naninirahan sa baryo na to. Tungkulin kong protektahan ang mga taong binibiktima ng mga aswang. Kaya't ganun na lang ang takot sa akin ni Lucio. Wow, kung ganun po isa kayong superhero. Natawa si Mang Karding sa sinabing yun ni Gabriel. Maya-maya ay naging seryoso na ang mukha nito. Palang pangalan mo, bata. Ang taas pa rin ang enerhiya mo sa kabila ng lahat. Ako po si Gabriel. Saka sila mga kaibigan ko, sina Sandro at Kevin. Tiningnan sila ng dalawa saka tumango. Ako naman si Karding. Paano ba kayo napunta sa lugar na ito? Taga saan kayo at ano ang ginagawa nyo rito sa baryo? Taga syudad ho kami. Isa ho kaming vlogger. Naglalakbay po kami sa iba't ibang lugar para sa channel namin. Tapos po, hindi namin nakalain na ganito pala yung mangyayari sa amin dito. Umiling-iling ang matanda dahil hindi makapaniwala. Mabuti na lamang at hindi kayo naging pulutan ng mga aswang. Nang gabing yon, inanyayaan sila na matanda para maghapunan. Kahit nahihiya, ay pinilit nilang kumain dahil nagugutom na rin sila. Pagkatapos ay pinatuloy sila sa bakanting silid para magpahinga. Naiwan naman sa sala si Sandro habang malalim ang iniisip. Napansin niyo ni Mang Karding kaya't nilapitan siya nito. Umupo ang matanda sa tabi niya at nakipag-usap. Ang lalim yata ng iniisip mo, bata. Hindi ka ba matutulog? Lumingon si Sandro sa matanda sa kapilit ng umiti. Hindi ho Namamahay siguro ako. Naiintindihan ko. Siguro nabigla ka sa mga pangyayari. Ngayon alam mo na may ganong nilalang sa mundo. Pero huwag ka mabahala. Mananaig pa rin ang kabutihan sa huli. Oo nga ho Tulad kanina, nailigtas nyo kami mula sa mga aswang. Pero bakit nga ho pala andito yung mga aswang sa baryo na to? Tumawa si Mang Karding saka tinapik si Sandro sa balikat. Nako, iho. Mahabang kwento. Hindi mo rin kailangan na malaman pa. O siya, at matulog ka na. Bukas na bukas din ihahatid ko na kayo sa kabilang baryo. Ngumiti si Sandro at tumayo na para pumasok sa silid kung nasaan ang dalawa niyang kaibigan. Naisip niyang hindi na lang sabihin kay Mang Karding ang totoo. Mas mabuti nang itago na lang niya sa matanda na siya ang batang iniligtas nito dati. Subalit natigilan siya nang bigla siyang makarinig ng pagkasa ng baril. Nang lingunin niya si Mang Karding, nakita niya itong naghahanda ng mga patalim at isang baril sa ibabaw ng mesa. Hindi napigilan ni Sandro ang kuryosidad kaya nilipitan niya ang matanda at nangunot ang noong nagtanong. Ano ang gagawin niyo dyan, Mang Karding? May pupuntahan lang ako sa kabilang baryo. Sinabihan ako kanina na may sumasalakay na aswang doon. Kailangan ko silang tulungan. Sige na,
umakyat ka na sa silid. Kahit na anong mangyari, huwag kayong lalabas. Tutulong ho ako. Sasama ako sa inyo. Natigilan si Mang Karding at nagtatakang tumingin sa kanya. Maya-maya ay humalakak ito at hindi makapaniwala sa sinabi ni Sandro. Bata, akala mo ba ganun lang kadali ang makipaglaban sa mga aswang? Kailangan mo munang kilalanin ang mga aswang at alamin ang mga kahinaan nila. Kaya mabuti pang dito ka lang at samahan mo mga kaibigan mo. Kinuha ng matanda ang salakot nito na nakasabit sa dingding at mabilis na isinuot. Inilagay nito ang mga patalim sa isang bag na gawa sa nito. Bago pa mahawakan ni Mang Karding ang siradura ng pinto, ay napigilan na ito ni Sandro. Sasama ko sa inyo. Nang sa ganun ay maturuan niyo ako kung paano makipaglaban sa kanila. Huminga ng malalim ang matanda at napipilitan itong tumango. Magpaalam ka na muna sa mga kaibigan mo. Sabihan mo silang huwag lalabas hanggat hindi tayo bumabalik. Mabilis na tinungo ni Sandro ang silid na kinaroroonan ni Kevin at Gabriel. Ginising niya si Gabriel at sinabi dito ang bilin sa kanila ni Mang Karding. Nagtanong ang lalaki kung saan siya pupunta. At sinabi niya ritong sasamahan niya ang matanda. Sa dala ng kaantukan, tumangon na lamang si Gabriel at bumalik na sa pagkakatulog. Pagkarating niya sa sala, ay naroon si Mang Karding at hinihintay siya. Dalhin mo ito, bata. Magagamit mo yan kapag may aswang na sumalakay sa atin. Isang buntot pagi ang binigay nito sa kanya at isang karit na pagkatalim-talim. Ilagay mo rin ito sa iyong katawan para hindi nila maamoy ang sariwa mong dugo. Isang kulay itim na botelya ang ibinigay nito sa kanya. Naamoy agad ni Sandro ang amoy ng lana. Hindi siya nagdalawang isip at inihaplas niya sa buong niyang katawan yon. Nang tapos na siya, ay lumabas na sila ng bahay. Isinara ng matanda ang pinto para siguradong walang makakapasok at hindi makakalabas sa mga kaibigan niya sa loob. Double lock ang pinto at hindi nabubuksan kapag walang susi. Sumulubong sa kanila ang tahimik na gabi habang naglalakad. Tanging mga huni lamang ng kuliglig ang naririnig sa paligid. At iba pang mga insekto. Napalunok si Sandro at pilit na nilalabanan ng takot na lumalamon sa buo niyang pagkatao ng mga oras na yon. Habang naglalakad sila, naglalaro sa isipan niya ang paghihiganti sa mga pumatay sa kanyang magulang. Naisip niyang dinadala siya ng tadhana sa kung saan siya dapat naroroon. Maya-maya ay dinig na dinig ni Sandro ang lagaslas ng tubig. Panay ang tingin niya sa paligid para masiguro kung may mga aswang na nagtatago. Ikaw muna ang tumawid sa ilog, bata. Susunod ako. Diretso ka lang hanggang sa makaabot ka sa kabila. Tumango siya sa sinabi nito at mabilis na tinawid ang ilog. May natatanaw siyang malawak na palayan sa kabila. Pagkarating roon, hinintay niya si Mang Karding. Hindi makapaniwala si Sandro na sa kabila ng katandaan nito ay makisig pa rin ang matanda. Matikas pa rin ang pangangatawan at matibay ang mga tuhod. Pagkatapos nating tumawid sa palayan na ito, makakarating na tayo sa kabilang baryo. Bilisan na lang natin at baka hindi natin maabutan ng buhay ang mag-ina. Sige po, Mang Karding. Naunang lumakad si Mang Karding at mabilis na sumunod si Sandro. Halos 15 minutong tinagal nila sa paglalakad. Hanggang sa matanaw nila ang isang bahay na bukas ang ilaw. Natanaw ni Sandro ang isang nilalang sa ibabaw ng bubungan ng bahay. Pagkarating nila sa bakuran, may mahaba itong dila at matatalas na mga kuko. Isang tik-tik. Humanda ka, Sandro. Alam kong hindi siya nag-iisa. Siguradong nasa paligid lang ang mga kasama niya. Tumungo muna sila sa pinto ng bahay at kumatok doon ng matanda. Samantala si Sandro ay nakatingin pa rin sa paligid. At hindi niya inaasahan na may makitang 2 pang aswang na nakatingin sa kanila. Nagtatago mga ito sa dilim. Pinapasok sila ng isang lalaki sa loob ng bahay. Alalang-alala ito sa kalagayan ng asawang buntis. Pinuntahan ni Mang Karding ang babae, saka nilagyan nito ng lana ang tiyan. Walang humpay ang sigaw nito sa sobrang sakit. Bantayan mo ang asawa mo. Huwag mo siyang iiwan. Haharapin ko lang ang mga aswang na yon. Tumango ang lalaki at tumupo ito sa tabi ng asawa na unti-unti na rin tumatahan sa pagsigaw. Bumaling naman si Mang Karding kay Sandro. Halika, pero sasamahan mo ba ako?
Walang pagdadalawang isip na tumango si Sandro at sumunod sa matanda. Pagkalabas nila ng bahay, agad nilang isinarado ang pinto. Tinawag ni Mang Karding ang aswang na nasa bubong at ang dalawa pang nakakubli sa kadiliman. Pinagpapawisan ng malagkit si Sandro habang hinihintay sa harapan nila ang mga kalaban. Hanggang sa bigla na lamang may lumundag sa lupa mula sa itaas. Gumapang ang aswang sa lupa habang naglalaway ang mahabang dila nito. Humarap ito sa kanila ni Mang Karding habang nanlilisik ang mga mata. Nagsaboy ng asin ng matanda at sinamahan niyo ng dasal. Tili ng tili ang aswang ng tamaan nito. Lumabas ang dalawang kasama nito. Kaagad naman pinaikot ng mabilis sa ere ni Sandro ang hawak niyang latigo. Galit na galit ang dalawang aswang nang muntikan na siyang matamaan ng mga ito. Bumilis ang kilos ng isa at nawala ang kasamang isa. Nilibot ni Sandro ang paningin sa paligid at tinalasan ang kanyang paningin at maging pakiramdam. Napatay ko na ang isa, bata. 2 na lang ang natitira. Oo nga po, Mang Karding. Kaso, ang bilis nilang maglaho sa dilim. Ganon talaga sila, bata. Kadiliman ang kanlukan nila. Kaya huwag kang papasindak. Talasan mo lang ang iyong pakiramdam at paningin. Naghahanap lang sila ng pagkakataon para atakihin tayo. Maya-maya ay mabilis na lumabas ang aswang mula sa dilim at sinalakay silang dalawa. Mabilis na pinaputukan ng baril ng matanda ang isang aswang na lumundag pa itaas. Natamaan ito sa dibdib at natumba sa lupa. Nanginig ito at pagkaraan ng ilang sandali ay binawian na ng hininga. Si Sandro naman ay inihanda ang kanyang latigo at karit. Ngunit hindi niya napansin ang mabilis na pag-atake sa kanya ng aswang. Sinalakay siya nito saka sinakal sa leeg. Napaubo siya at mabilis na sinipa ito sa tiyan. Napatili ang nilalang at nabitiwan siya nito. Bago pa ito umatake, mabilis niyang itinarak ang karit sa dibdib ng aswang. Takang-taka ang matanda nang makita kung paano nakipaglaban si Sandro. Ngunit isinantabi na muna nito ang nasaksihan. Tinawag na niya si Sandro para bumalik sa loob ng bahay. Nang masiguro na ayos na ang lahat at nabigyan na ni Mang Karding ang babaeng buntis. Ng panangga laban sa aswang, ay umuwi na sila. Habang nasa daan, hindi mapigilan ni Mang Karding na tanungin si Sandro. Bata, saan mo natutunan ang mga galaw na yon? Mukhang may alam kang makipaglaban sa mga aswang, ah. Natigilan si Sandro at tumawa ng bahagya. Wala ho yun. Siguro dala lang ng adrenaline. Hindi. Mukhang sanay ka. Hindi naman yan magagawa ng isang ordinaryong tao na walang ensayo. Nilingon siya ni Mang Karding at pinakatitigang mabuti. Alam mo ba na may batang lalaki akong niligtas noon mula sa mga aswang? Napatay ang mga magulang niya ng aswang bago pa ako dumating. Kaya siya na lang ang nasagip ko. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Sandro sa narinig. Sa isip niya ay mukhang nakilala na siya na matanda. Pero nagkunwari pa din siyang nakikinig lang ng kwento nito. Nasaan ho yung batang lalaki na yon? Bakit kayo na lang po mag-isa sa bahay ninyo? Ngumiti ng mapait si Mang Karding at nagpatuloy na muli sa paglalakad. Kinupkup ko siya ng ilang araw at pagkatapos noon dinala ko siya sa syudad para ibalik sa kamag-anakan niya. Mas ligtas kasi siya roon kaysa sa isang baryo na puno ng mga aswang. Naalala niyo ba kung anong itsura niya? Oo naman. Kahit na matagal na ang pangyayaring yon, maalala ko pa rin siya. Sigurado ako na masaya na siya ngayon at may sarili ng pamilya. Paano ho kung bumalik siya at makita kayo muli? Nilingon muli ni Mang Karding si Sandro at pinakatitigan sa mga mata. Kung magkita man kami, sigurado kong makikilala niya ako at makikilala ko rin siya. Hindi ba, bata? Tumango si Sandro at umiti ng malapad. Hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Mang Karding kahit ilang taon na ang lumipas. Isang maigpit na yakap ang ibinigay niya kay Mang Karding at hindi maiwasan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ganon din ang matanda at napahagulgol pa ito ng iyak.
Tarantado kang bata ka. Wala ka bang balak na magpakilala sa atin? Kung hindi ko lang nakita ang mga galawan mong yan hindi pa sana ako maniniwala. Natawa si Sandro at inakbayan nito. Pasensya na, Lo. So surprise sana kita kaso mukhang hindi effective Nahuli mo kaagad ako Pinektusan niya ito sa batok na nagpangiwi sa binata. Hindi masusukat ang kasiyahan na nadarama ni Sandro sa mga oras na yon, na sa wakas nakita na rin niya si Mang Karding, ang taong nagligtas sa kanya ng 2 beses mula sa mga kamay ng aswang. Bakit ka ba naparito? Sinadya mo ba na pumunta rito o aksidente lang? Wala ho talaga sa plano ko, Lo. Hindi ko rin naasahan na dito na pala lumipat ang mga aswang. Sila ba yung mga pumatay sa mga magulang ko? Tumango si Mang Karding at bumuntong hininga. Mababa ka sa mata ang kalungkutan nito at pagkadismaya. Ilang taon ko na silang sinusundan para kalabanin. Ngunit hindi ko man lang mapatay-patay si Lucio. Idagdag pa na medyo mahina na rin ako, kaya pasensya na bata. Hindi ko may paghiganti mga magulang mo. Ayos lang, Hulo. Ngayong nandito na ako, ay sisiguraduhin kong mapapatay ko na si Mang Lucio. Alam ba ng mga kaibigan mo ang tungkol sa nakaraan mo? Hindi po. At hindi na nila kailangan pang malaman yun. Bukas na bukas pauuwiin ko na sila para hindi na sila madamay. Nung ibig mo sabihin, hindi ka na babalik sa syudad? Ngumiti si Sandro at tumiling. Hindi na, Lo. Sasamaan kita sa laban na ito. Makalipas ang 1 oras, agad na nakarating sa bahay sina Sandro at Mang Karding. Pumasok sila sa loob at isinara ang pinto. Naabutan nila si Kevin na umiiyak sa isang sulok. Nilapitan agad ito ni Sandro. O pre, anong nangyari? Anong ginagawa mo dito sa labas? Bakit ka umiiyak? Pre, si Gabriel, kinuha siya ng mga aswang. Nakatinginan sina Mang Karding at Sandro. Puno ng pagtataka ang mga mata na matanda. Kung ang kaibigan mo kayong matibay naman itong bahay. Nanginginig na tumayo si Kevin at pumasok muna sa bahay bago nagkwento kung paano nakuha ng mga aswang si Gabriel. Dahil sa kagustuhan ni Gabriel na sumunod kina Sandro at Mang Karding nang magising ito, sinubukan niya na buksan ang pinto. Hindi sinasadyang makita ng 2 ang susi na itinago ni Mang Karding sa cabinet. Dahil doon, nakalabas ang mga ito sa bahay. Sinubukang pigilan ni Kevin si Gabriel, ngunit hindi ito nagpapigil. Sinundan ni Kevin ang kaibigan at sa hindi inaasahan, bigla na lamang itong tinangay ng mga aswang. Dahil sa takot, hindi na nagawang tulungan ni Kevin si Gabriel at bumalik na lamang sa bahay ni Mang Karding. Mukhang may pinaplano si Lucio. Kinakailangan nating iligtas sa kaibigan niyo bago sumapit ang umaga. Tumayo si Sandro at lumapit sa matanda saka nagtanong. Ano hong ibig niyo sabihin, Lo? Sigurado na patibong ito ng mga aswang para patayin na tayo. Pero hindi ko yon hahayaan na mangyari. Pagplanuhan natin bago sumugod doon sa kanila. Kumuha ng mga sangkap na panlaban sa aswang si Mang Karding at isinilid yon sa kanyang bag. Binigyan niya rin si Sandro. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng mga armas mula sa dingding na nakasabit. Tumulong na rin si Sandro at kumuha ng kaya niyang gamitin sa pakikipaglaban sa aswang. Habang mataman namang nakatingin sa kanila si Kevin. Nang tapos na sila sa kanilang paghahanda, nagplano sila kung paano susugod sa teritoryo ng mga aswang at kung paano nila maililigtas si Gabriel. Tara na, Sandro. Kailangan nating magmadali at baka mahuli tayo. Ako, tutulong din po ako sa inyo. Agad na umiling si Sandro kay Kevin. Hinawakan niya ito sa balikat at pinakatitigan ang kaibigan sa mga mata nito. Dito ka lang, pre. Kami na ni Mang Karding ang magliligtas kay Gabriel. Siguraduhin mong huwag kang lalabas ng bahay, ha? Naintindihan mo? Hindi, pre. Kaibigan din ako ni Gabriel kaya tutulong ako. Tumayo ng tuwid si Sandro at bumuntong hininga. Nilingon niya si Mang Karding at isang tango lamang ang isinukli sa kanya na matanda. Kaya't wala nang nagawa pa si Sandro kundi hayaan si Kevin na sumama sa kanila. Nang mga oras na yon, hindi na niya nakitaan ang kapilyuhan at pagbibiro si Kevin. Kundi puno ng determinasyon at galit ang mga mata nito para sa mga aswang. Halina kayo, sumunod na kayo sa akin. Makalipas ang ilang sandali,
Nakarating na sila sa gubat na malapit sa bahay ng pinuno ng mga aswang na si Mang Lucio. Agad silang nagkubli sa mga halaman at sumilip mula roon. Pinag-aralan nila kung ano ang nangyayari sa bahay. Patuloy pa rin ang kasiyahan ng mga aswang sa lugar na yon. Ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ng magkaibigang Sandro at Kevin na makita nilang nakagapos si Gabriel sa isang punong kahoy. Wala na itong damit pang itaas at pantalon na lamang ang tanging suot. Kevin, gaya ng plano, ikaw ang bahala kay Gabriel at kami ni Mang Karding ang bahala sa mga aswang. Hindi ka maamoy ng mga aswang dahil sa lana na nilagay mo sa katawan, kaya huwag ka matakot. Tumango si Kevin sa bilin na yon ni Sandro. Hinigpatan nito ang hawak sa lana na ibinigay ni Mang Karding at sa isang matalim na itak at sibat. Tandaan mo, bata, kapag nakalapit ka kay Gabriel, ipahid mo yung lana sa kanya. Pagkatapos nun umuwi na kayo ng bahay at siguraduhin na nakasara ang pinto. Nang maliwanag na ang lahat sa kanilang tatlo ang plano, lumabas si Sandro at Mang Karding sa kanilang pinagtataguan. Iniwan nila si Kevin at iniasa ang kaligtasan dito ni Gabriel. Bata, handa ka na ba? Ito ang unang beses na makakasama kita sa laban. Nakangiting sambit ni Mang Karding kay Sandro habang inihahanda nito ang shotgun na hawak. Ngumiti naman si Sandro at pinalagatok ang mga daliri, sabay bunot ng isang 45 na baril at latigo. Matagal ko nang pinagandaan ng pagkakataong ito. Oras na para maningil. Tumungo sila sa mga nagsasayawang mga kampo ni Lucio. Nagulat ang lahat sa kanilang pagdating. Nag-atrasa ng mga aswang habang unti-unting nagpalit ng anyo. Pasensya na at dumating ako. Pakisabi kay Lucio na kailangan ko siyang makausap. Tinalasan naman ni Sandro ang pakiramdam at paningin sa paligid. Hinila siya ni Mang Karding para maupo sa isang tabi habang hinihintay nila si Mang Lucio. Maya-maya ay lumabas ng bahay si Mang Lucio. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanila at nakangisi. Lumapit ito sa kanila ngunit nanatili ang distansya nito kay Mang Karding. Karding, ano ang atin? Bakit ka naparito? Huwag na tayo maglokohan pa, Lucio. Alam ko na narito ang isa sa mga niligtas ko kanina. Ibigay mo na siya sa akin kung ayaw mong kalabanin kita. Tumawa ito ng malakas at tiningnan ng mga kampo nito. Ikinumpas nito ang kamay at agad na nag-alisa ng mga aswang. Pasensya na, Karding, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Hindi ako pumapayag kapag walang kapalit. Tumayo si Mang Karding at hinarap ang pinuno ng mga aswang. Kung ganon, hindi pala tayo nagkakaintindihan dito. Hindi ko gusto ang mga ginagawa mo, Lucio. Marami ka nang pinatay sa mga tao para lang kainin ninyo. Oh, bakit, Karding? Nagagalit ka pa rin ba dahil wala ka man lang nagawa nung pinatay ko ang pamilya mo? Kaya ba tinutulungan mo ang iba? Para kahit papano maibsan niyang konsensya mo. Kinuyom ni Mang Karding ang kanyang kamao nang marinig ang sinabi ni Mang Lucio. Si Sandro naman ay lumakad at tumabi sa matanda. Nagagalit siya sa mga oras na yon at gustong-gusto na niyang sakalin si Mang Lucio para patayin ito. Pero pinipigilan niya ang sarili para hindi masira ang plano nila. Marami ka na rin namang pinatay sa mga kasamahan ko, Karding. Kanina ay may niligtas ka na namang tao at pinatay mo ang mga alaga ko. Hindi pa rin ba yun sapat para pantay na tayo? Tumawa ng bagya si Mang Karding at umiling. Hindi makapaniwala ang matanda sa narinig mula sa pinuno ng mga aswang. Ramdam ni Sandro ang tensyon na namamagitan kina Mang Karding at sa pinuno ng mga aswang ng mga oras na yon. Ito ang plano nila ng matanda, ang agawin ng atensyon ni Lucio at ng mga kampo nito para makuha ni Kevin si Gabriel na nakatali sa isang puno. Kitang-kita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Kevin na unti-unti nang kinakalas ang tali ni Gabriel. Nagpasalamat siya at walang bantay roon at hindi napapansin ang nangyayari. Humakbang si Sandro at hinarap ang pinuno ng aswang. Yun na ang kanyang hudyat para ipaalam kay Mang Karding na nagtagumpay si Kevin sa pagkuha kay Gabriel. Ako, naalala mo pa ba ako, Mang Lucio? Nagsalubong ang kilay ng pinuno ng aswang dahil sa kanyang sinabi. Nagtataka itong tumitig sa kanya. Naguguluhan kung ano ang ibig niyang sabihin.
Ako lang din naman ang batang pinagkaitan mo ng magulang. Pasensya na pero sa dami ng biktima namin hindi na kita maalala. Ngumisi si Sandro sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan ang tugon nito mula sa kanya. Ganun pa man, hindi yun ang dahilan para hindi niya ituloy ang matagal na niyang gustong paghihiganti. Ngayon na wala na siyang pamilya na babalikan sa syudad, ay magagawa na rin niya ang pagsingil kay Mang Lucio. Nang masiguro ni Sandro na nakaalis na sina Kevin at Gabriel, agad niyang itinutok ang baril sa lalaking aswang. Pagpasensyaan mo na rin ako, Mang Lucio. Dahil hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa mga magulang ko. Naging alerto mga kampo nito at anumang oras ay handa silang salakayin at sanggain. Ngunit hindi man lang natinag si Sandro at Mang Karding ng mga oras na yon. Noon, takot na takot kami sa iyo, Karding. Pero ngayon na pumunta ka sa teritoryo ko at pinagbabantaan niyo ang buhay ko, kasama ng isang ito, abay, hindi kami magdadalawang isip na patayin kayo dito. Sige, Lucia, nakahanda kami! Nakangiting sambit ni Mang Karding at iniumang ang dala nitong shotgun. Maya-maya ay nagsimula na si Mang Karding at Sandro na paputukan ng mga aswang. Nagpakawala ng kakaibang atungal ang ilang aswang na wari bang galit na galit ang mga ito. Si Mang Lucio ay biglang nagpalit ng anyo at galit na sinunggaban si Sandro. Mabilis namang nakaiwas si Sandro at patuloy na pinaputukan ang mga aswang na sumasalakay. Nilapitan niya si Mang Karding para tabihan ito. Nagtalikuran silang dalawa habang nilalabanan ng mga aswang na nakapalibot na sa kanila. Maya-maya ay gumawa ng matinis na huni si Mang Lucio. Lumapit ang mga kampo nito sa kanya at pinalibutan ito. Nagkatinginan si Mang Karding at Sandro sa nangyari. Hindi nila mahulaan ang binabalak ng aswang. Mukhang binibigyan niya ng lakas ang mga kampo niya para hindi matinag sa pakikipaglaban. Bilisan natin kumilos, bata, bago mahuli ang lahat. Tumango si Sandro sa sinabing yun na matanda at mabilis silang naglagay ng lana sa kanilang katawan. Hinanda ang kanilang mga patalim na dala. Kitang-kita ni Sandro ang ilan sa mga aswang na unti-unting nangingisay na parabang sinasaniban ng kung ano ang mga ito. Pagkatapos ay mabilis na lumipad pa itaas at bumulusok pa ibaba para salakayin sila. Hindi nag-aksaya ng panahon si Sandro at Mang Karding. Agad nilang pinaputukan ng walang humpay ang mga ito. Nang maubusan sila ng bala, mabilis na binunot ni Sandro ang karit at latigo sa kanyang baywang. Si Mang Karding naman ay inihanda ang itak na mahaba at pana. Sinalakay nila ang mga aswang na nakapalibot sa kanilang pinuno na si Lucio. Pinagsasasaksak nila ang mga ito at nilatigo. Ngunit ang ilan na nabigyan ng lakas ni Lucio ay hindi tinatablan. Mabilis na kumilos si Lucio at sinalakay nito si Sandro. Bumagsak sa lupa si Sandro nang sipain siya nito ng malakas sa tiyan. Umubos siya at nanlabo ang paningin. Galit na galit sa kanya habang lumalapit si Mang Lucio. Ilang sipa ulit ang natanggap niya mula rito. At maya-maya'y bumao ng mga mahahabang kuko nito sa kanyang hita. Napasigaw sa sakit si Sandro na siyang nakaagaw ng atensyon ni Mang Karding. Mabilis na pinana ng matanda si Lucio at natamaan ito sa balikat. Sunod-sunod niyang pinana ang pinuno ng aswang hanggang sa manghina ito. Nakita ni Sandro ang isang aswang mula sa likuran ni Mang Karding. Mabilis itong kumilos. Sa nanlalabo niyang paningin ay hinanda niya ang latigo at mabilis itong inihampas sa aswang. Pinulupot niya sa liig ng aswang ang latigo at hinila ang kalaban. Saka binali niya ang liig nito. Naglakad siya papunta sa pwesto ni Mang Lucio. Kahit nanghihina na ay lumalaban pa rin siya. Hindi niyo ako mapapatay. Kayo ang papatayin ko! Sinakal nito ng maigpit si Sandro habang nanlilisik ang mga mata. Si Mang Karding ay sinubukang tulungan si Sandro ngunit may 5 aswang na nakapalibot sa kanya kung kaya't hindi siya makalapit. Ngumiti si Sandro at malakas na sinikmuraan si Mang Lucio. Napaubo pa siya nang makawala mula sa pagkakasakal ng aswang. Mabilis siyang tumayo at itinarak ang kutsilyo sa dibdib nito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lucio nang maramdaman nito ang matalim na bagay na bumaon sa kanyang dibdib. Napatingin ito kay Sandro na nagtatanong ang mga mata.
puno ng pagkagulat at galit. Yumuko si Sandro at nakangiting bumulong. Para sa mga magulang ko na pinatay mo. Ngayon ay pantay na tayo, Mang Lucio. Nabayaran mo na rin ang kasamaan mo. Mas binoon pa ni Sandro ang kutsilyo sa dibdib nito at mabilis na ginilitan ng lieg si Mang Lucio. Nang makita yun ng mga aswang na natitirang kampo ni Mang Lucio, mabilis ang mga itong nagpulasan. Lo! Tinakbo ni Sandro ang distansya nila ni Mang Carding at sinalo ito. May tama ang matanda sa tagliran nito at patuloy yon sa pagdurgo. Nagawa mo, bata. Napatay mo siya. Napatay mo ang pinuno ng mga aswang. Umiling si Sandro at naiiyak na nakatingin sa matanda. Hindi, Lo. Nagawa natin. Naipagiganti rin natin ang pagkamatay ng pamilya natin. Ngumiti ang matanda at tumango. Napatingala ito sa langit habang may mga luhang nangingilid sa mga mata. Pagkatapos ng ilang taon, ngayon ko lang naramdaman ang kaginhawaan at kapayapaan, bata. Napatango si Sandro dahil nararamdaman rin niya ang emosyon na yon. Tumingala siya sa langit at hinanap ang bituing maliwanag. Salamat at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat din, Ma, Pa, Carmen, dahil ginabayan niyo kami. Ginabayan niyo ako. Tiningnan niya si Mang Carding. Nakapikit na ito. Bumuntong hininga si Sandro at binuhat ang matanda. Kinabukasan, abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit ang magkakaibigan, inilagay nila ito sa likuran ng off-road vehicle ni Gabriel. Nakabihis na rin sila para sa kanilang pag-alis ng baryo. Kompleto na ba yung mga gamit nyo? Wala na bang kulang? O pre, ayos na lahat. Handa nang umalis. Naayos ko na rin yung video natin na i-upload ko mamaya sa ating channel kapag nakarating na sa bayan. Hindi ko makakalimutan ang karanasan ko sa baryong ito, pre. Pero siyempre, hindi natin ilalagay ang aswang sa kwento natin sa channel. Baka walang maniwala eh. Napangiti si Sandro habang nakatitig sa dalawang kaibigan. Inakbayan niya ang mga ito. Oh, basta, mag-iingat kayo ha. Kapag magka-oras, baka makapunta ako sa lungsod at bisitahin kayo. Napatingin sa kanya si Gabriel. Talagang hindi ka sasama sa amin, pre? Buo na talaga yung pasya mo? Oo, pre. Noon pa man, ito na ang desisyon ko. Sasamahan ko si Lolo Carding. Ako na lang ang pamilya niya eh. At siya na lang din ang pamilya ko. Saka, may pinag-usapan na rin kasi kami. Ngumiti ang dalawa sa kanya. Sa kanya niyakap ang mga ito at tinapik sa likod. Kung ganon, mag-iingat kayo ha, pre. Pagpapaalam ni Kevin kay Sandro, pagkatapos ay sumakay na ito sa loob ng sasakyan. Kasunod si Gabriel. Tumango naman si Sandro at kumaway pa sa mga ito. Inihatid na lamang ni Sandro ang mga kaibigan ng tanaw habang sakay ng sasakyan. Lumingon siya kay Mang Carding na nasa kanyang likuran at matamang nakaabang sa kanya. Masaya si Sandro dahil nailigtas nila ang matanda mula sa matinding sugat na natamo nito mula sa pakikipaglaban. Naglakad ang matanda ng paika-ika para makalapit sa kanya. Oh, ano Lo? Simula na ba ang panibagong adventure? Natawa ang matanda at siniko siya sa tagiliran. Ano ka ba? Magpahinga lang muna tayo. Saka na kapag medyo bumawi na ang katawan ko. Kapag ayos na, abay, doon na tayo maghahanap ng mga aswang. Kumindat siya sa matanda at umiti. Roger, Lolo Carding. Natawa na lang ang matanda at inilingan siya. Inalalayan siya ni Sandro pauwi ng kanilang bahay. Sa mga nangyari kay Sandro, isang bagay lamang ang napagtanto niya. Yun ay ang tulungan ng kanyang Lolo Carding na lupigin ang mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. At ang iligtas sa mga taong nangangailangan. Gaya ng naging pangako niya sa kanyang mga namayapang magulang at pinakamamahal na asawa. Dahil para sa kanya, hinding-hindi kailanman matatalo ang kabutihan ng kasamaan. Wakas.